Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome po sa ating programang Apap Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Samudio at ngayon pong araw ito ay napaka-special po sa ating programa sapagkat kayo po ay lumabas po sa Blue Sapphire upang itampok po natin ang isang napakalinisong barangay dito po sa Lipas City. Doon po sa mga bagong nakatira ho sa Lipas City, alam kong ang ilan po sa inyo ay hindi nyo pa napakinggan ang Barangay Kumba. So mamaya po atin po siyang iikutin para makita nyo na napakalinis po itong barangay nito. At ako po ay very proud sapagkat ang namumuno po dito ay isa pong kabayan ko sa Bicol, no? At siya po ang ating itatampo ngayon sapagkat siya po ang inventor, nakatuklaso ng isang water pump na hindi po gumagamit ng kuryente. Ito po yung tinatawag na hydraulics ramp pump. So mga kaibigan, ngayon po ay gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking kababayan na si Barangay Captain Paulino Querubin. Magandang hapon sa iyo kabayan, and welcome sa ating programa. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayong hapon dito sa programa sa Apap Batangas. Sa akin pong mga kabarangay, sa aking pamilya, at ako po yung nagpapasalamat sa aking kaibigan, sa aking kababayan na napasyalan po kami dito sa barangay namin. Okay, unang-una, Kapitan, mamaya na yung tungkol sa barangay. But tungkol muna ho dito sa inyong natuklasan sapagkat ito pong ramp pump na ito ay kilala na po ito sa buong lalawigan po ng Batangas because for several times so ay na-feature na rin kayo sa ABS-CBN, ano? At ito ay actually hinahanap na ito ng mga opisyal ng Department of Agriculture sapagkat alam ko malaki may tulong nito sa ating mga magsasaka. So, pwede ho bang maipaliwanag nyo sa amin, ano itong invention ho po ninyo, itong natuklasan ninyo ito? Salamat po ulit. Actually sir, gusto ko lang po linawin. Actually itong technology ito, napakatagal na po ito sa buong mundo, 200 years ago. Kaya lang po ako nagka-interest, nakita ko nga po sa internet na nakakita ko pong applicable dito sa aming barangay. Bali nakita ko po yung mga design doon, sinubukan ko po rito, hanggang sa dumating nga po itong lugar na pagkakataon na halos na perfect ko na po yung design, na kung saan nga po ito ay napangsyonan ng ayos, na kung saan po makikita nyo siguro na sobrang taas po ng lugar, kaya niya pong itaas yung tubig galing dito sa baba na hanggang 50 meters up. Wala po siyang kuryente, wala siyang gasolina, hindi yung tubig lamang po, yung velocity ng tubig galing dito sa mataas na lugar, papunta po dito sa pump. Okay. So, ito ay kayo nang gumawa itong hydraulic ramp pump nito, ano ho? Yes sir, at talagang siguro nyo, makikita nyo naman po, kumbaga yung mga ginamit kong mga gamit, talagang puro patama, puro scrap, at siguro sa banda-bandar yan, siguro saka ko pagagandahin yung design, pero sa ngayon makikita nyo po talagang puro, kagaya po nito, tangke ng oxygen, yung tubo lang. Tapos ito po mga tubo natin ginamit, talagang galing Scrap po sa mga junk shop. Junk shop. Talagang nakakabilib po itong natuklasan po ng ating barangay captain po dito sa Barangay Kumba. So, pwede bang ipaliwanag natin kung paano po siya nag-work itong pump na ito? Ay, okay po. Ang talaga pong pinaka-konsepto, itong pinaka-theory po talaga nitong ramp pump, makikita po nyo, ang kailangan lang po talaga dito, may elevation siya, at least 2 meters. Mas maganda po pag mas mataas, mas maganda po yung bomba niya. Pero 2 meters lamang po, napakaganda na ng elevation, kaya niya na pong pabombahin. Manggagaling lamang po yung tubig doon, pababa dito. Okay. Tapos po yung tubig, tataas po rito. Pagtaas niya po rito, hindi siya mapupuno kasi magkakaroon ng pressure dito. Okay. Magkakahangin. Oo. Yung pong hangin na yon, ang tendency po niya ibaba uli yung tubig. Okay. Bababa po yung tubig dito. Okay. Pagbaba po ng tubig, may check valve po dyan. Oo. Sasarado po yung check valve. Once na magsarado po yung check valve, lalabas po yung tubig dito pataas, pressurized na po siya.
Okay. So, more than enough para iakyat niya yung tubig ng 50 meters. Yes sir, yes sir. 50 meters ganong kataas ha? Yes sir, ito sir, halos ito mga 40 meters na to. Tapos may elevated tank pa tayo doon hanggang doon sa bahay, mga 10 meters pa siguro. Oo. Kasi yung mga available na mga motor pump ngayon na malalaking makina, ang alam ko is may certain height lang siya na siguro mga 20 feet kagaya ng mga pumps na ginagamit namin sa refilling station. But ito hanggang 50 meters ho ang kaya niyang akyatin. Yes, Ganun sir. ho kataas ang ganun ka-powerful yung tubig, yung pressure ho na napoproduce nitong ramp pump na ito. So dito ay round whole year round na itong ginagamit mo yung ramp pump. Yes sir, kasi po itong aming tubig talagang napakaswerte po ng aming barangay. Oo. Kasi po ito ay bukal talaga. Siguro po ang bukal namin dyan, mga 300 meters lang po dito. Oo. May bukal po kami doon. Tapos habang po nalapit dito, marami po rin po siya mga bukal na maliliit. Oo. Kaya malakas po talaga ang tubig. Kita nyo naman po, nag-overflow siya. Oo. Na kahit po summer, May medyo tubig nababawasan siya. Pero napanksyon po to. Ah, Kasi okay. bali nag-umpisa po ako nito ay January. Nung dumaan po summer, tuloy-tuloy po yung paggamit namin nito. Okay. So, ito na pala yung nag-supply ng farm nyo, ng lupa nyo dito, yung mga taniman nyo dito, ano? Yes sir, yes sir. Pati po yung aking panlinis sa babuyan. Oo, ito na rin. Yes po. Ah. Pati po doon sa aking vermiculture. Yun na rin Ganun. po. So, ito po ay ilang ektarya ang pwedeng i-supplyan niya, kaya niyang supplyan dito sa isang ramp pump? Basta ito sir, ang pinakamadali lang maibibigay ko sa yung pinakabigay na data. Oo. Ito sir, pump na ito, kaya niya magpuno ng 10 drum sa loob lamang po ng 3 oras. 10 drum sa 3 oras. Yes sir. Hoy, madami yun marami-rami yun. So, nilapitan na ho ba kayo ng Department of Agriculture? Sapagkat one time ho ay nabanggit kayo ni Director ng Department of Agriculture. Actually, siya po ang nagsabi sa amin na pwede kayong kausapin para itong technology nito ay ating maikalat dito sa Batangas. And nagkausap na ba kayo ni Director para ito ay maikalat natin sa buong lalawigan ng Batangas o Region 4? Sa ngayon sir, hindi pa ho siguro kasi mga 1 month pa lang ako na-interview ni Mr. Tabing. Okay. Simula nga po nung ma-interview ako ni Mr. Tabing doon sa kanyang TV program, doon lang po talaga dumami yung aking mga bisita rito. Pero kilala ka ni Director Dimakulangan. Ni Director Vilma Dimakulangan. Bilib na bilib nga sa invention mo at ito ay gusto niya ngang ikalat dito sa Region 4. Ako atang unang mag-replicate nitong itong invention mo. So itong ganitong klaseng ramp pump, inaabot magkano ang gastos mo dyan sa ganyan? Actually po, pag ito talagang pump na ito lang, Oo. di pa ho tayo gagastos ng 10,000 rito. Wala pa. Kasi po ang pinaka-maintenance lang nito, yung used tires. Oo. Yung used tires, yun lamang po ang pinapalitan. Oo. Pag nasira po, yun lang ang papalitan. Ayos tire ang ginawa mong parang Parang bulb. gasket po, parang Oo, valve. oo, Yes po. oo. Yun. Oo. Mamaya po pag nasa bahay tayo, may isa pa akong extra pump doon. Pakikita ko po Papakita sa natin inyo. yung loob para Yes, sir. ma-visualize. Kagaya po nung sabi ko kay Mr. Louie Tabing, Oo. ito pong konseptong ito, itong design na ito, hindi naman po natin maaaring itago, ipagkait. Ito po ay para sa lahat, para mapakinabangan po ng Oo, lahat. saka lalo na ngayon na ang Pilipinas ay naharap na sa kakulangan ng pagkain. Kinakailangan talaga pag ganitong mga natuklasan natin, ikalat natin para mabuhay yung ating mga magsasaka. At yung ating mga kabayan po nasa Metro Manila ay magsipagbalikan po sa lalawigan dahil alam nila na mayroong pag-asa sa pag-asaka. So, ganda nito. Ito ay 2 ramp pump na ginagamit ninyo. So, sa ngayon, mayroon kayong 20 drums na napoproduce in 3 hours time. Yes, sir. So ganun. So maraming salamat Kapitan at pwede natin siguro tingnan yung dam na yan, nagpagawa niyan ay si Kapitan din. Siya rin nagpagawa niya. Magkano nagastos diyan Kapitan sa Ito po, mga 200. Yun lang po talaga 200,000. Magastos nga naman ang dam kasi yung Matibay. foundation niya dapat malakas at saka yung
yung lalim niyan dapat maayos din para kahit na mayroong tubig, malakas yung current ng tubig ay hindi kayang i-wash out yan, ano? May dagdag ko lang po, Kernel. Oo. Isa po sa mga nakita kong advantage itong ating design, itong ating ramp pump. Unang-una po, nung naglagay po kami nito, nagkaroon po talaga kami ng awareness uli. Nagkaroon po kami na uli ng interest para buhayin itong ilog na ito. Actually po talaga, dati wala napunta rito. Kasi po may available naman po tubig galing sa water district. Oo. Simula po nung mailagay namin to, nabuhay po muli yung ilog nung summer po. Ang dami naliligo rito. Oo. Yung ating mga isda, mayroon na ho mga isda ngayon dito. Oo. Tsaka, mapapansin nyo po, hindi naman po talaga actually ito makaka-apekto doon sa mga susunod pang barangay. Oo. Kasi po ang inaakyat niya lang ang tubig talaga. Halos mga 5% lang, 3% lang ikaakyat. Oo. Yung overflow po nitong tubig na ito, dito pa rin po sa Pwede sa pa rin ilog. maglagay ng dam doon Yes po. sa Mga siguro 100 meters away, Oo. pwede po uli maglagay. magtayo rin ng dam, Yes, tapos sir. maglagay rin ng ramp pump. Yes, sir. Oo. So, maraming salamat, Kapitan, at napanggan itong inyong sinishare sa ating mga kabayan sapagkat yung mga televiewers natin po ngayon, alam ko may mga maliliit o baka mayroon silang malaking mga farm na nasa tabi ng creek na mayroong tubig. Maaari nyo pong gayahin ito at tayo magpasalamat po kay Kapitan Kerubin sapagkat ito ay kanyang sinishare sa atin. Yung technology ho ay gusto niya ipakita sa atin. Mamaya ating pong masasaksihan, makita po natin ang loob ng pump na ito. Tayo po magabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Thank you very much. Oo. Tingnan lang namin yung floor. Ano natin pa? Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.
Mga kaibigan, balik po tayo sa ating palatuntunan. Katapos lang po ng ating pagbisita po sa hydraulic ramp pump na ginawa po rito sa Barangay Kumba. Kasama po natin si Barangay Captain Kerubina. So habang kami pabalik doon sa kanyang bahay, ay nadaanan namin tong isa pang project ni Kapitan. At bilang graduate po ng agricultural school ay nagkaroon po tayo ng interest at sabi ko baka pwedeng mag-drop by tayo at tingnan natin tong project nito. So, Kapitan, pwede bang paliwanag mo itong vermiculture na naipundar mo dito sa iyong lugar? Okay sir, salamat po ulit. Actually talaga itong vermiculture, nagkaroon lang po ako ng interest dito. Kasi kumbaga po yung tubig na galing po doon sa rampa, galing doon sa aking dam, ay sobra-sobra. Kaya sabi ko, kailangan i-maximize ko yung tubig, dapat magamit talaga sa tamang paraan. Kaya naisip ko po, nabasa ko naman po yung vermiculture. Ito po yung vermiculture na ito. Ito po yung paggagawa ng organic. Napakarami po tayong paraan ng paggagawa ng organic, kagaya po yung pagdidecompose. Kaya lang po ito sa nakita ko sa pinakamadali na kailangan po talagang diligin to araw-araw. Bali po ang ating bulate, yung ating pong worms, ay yung African night crawlers, yun po yung pinaka-breed niya. Kukuha lang po tayo ng mga manure, halimbawa po tayo ng kabayo, tayo ng baka, or kung pwede naman po yung mga dahon ng kakawate, dahon ng saging, katawan ng saging, tatadtarin lang po natin yung pabubulukin lang ng kaunti. Pag nailagay na po natin, kagaya po doon, yun, lagay na po natin ng bulate, kagaya po ng isang plot, siguro, lagyan nyo lang po 2 kilo, 3 kilo. After po ng 30 to 35 days, meron na po tayong vermicast. Vermicast po yung tawag dun sa tayo ng bulate. Yan po, nakasako na nga po sila lahat na talagang gagamitin ko na doon sa aking vegetable farming. Okay. So, yung mga tapon galing sa loob ng bahay, pwedeng gamitin rin. Yung mga tapon na kanin, yung mga ulam, yung mga waste na galing sa pagkain. Yan. Yung pangako sir, isa sa pinakamaganda pa nitong vermiculture, bali yung ating basura na biodegradable, yung mga nabubulok, pwede natin gamitin dito. Hindi lang po pwede yung karne. Ang pwede lang po ito yung mga gulay, yung mga kanin pwede po, pero yung karne po hindi po pwede. So hindi siya kinakain ng mga bulate? Para po nga hindi siya gusto niya po talaga yung mga leafy, yung mga dahon-dahon. So, ito nakita ko, mga ilang square meter tong yung lugar mo? Ito po siguro, itong the whole area is mga 1,000 square meter lang po to. Okay. Oo. Ito ay siguro mga 100 square meter lang yan, ano ho? Baka ganon lang sir. So 100 square meter yung plot na yan, ilang kilong bulate ang kinakailangan na? Actually sir, mga nilagay ko lang niya siguro, mga 5 kilo lang. 5 kilo? Yan naman sir ang bulate, after 1 month to 2 months, halos po 8 beses siya nadoble. Kasi po ang isang bulate, na itlog po siya ng mga 8 hanggang ganun. So padami ng padami siya? Yes sir. So pwede ka na rin pala magbenta ng bulate rin? Yes sir. Yung pa sir ang pinakamaganda sa vermiculture. Pag meron ka ng vermicast, meron ka ng organic fertilizer, pwede mo pang ibenta yung bulate kasi marami naman ho talaga naghahanap niyan. Magkano ang per kilo ngayon ng bulate? Ang bulate po ngayon nagre-range po siya sa 250 hanggang 500 Per kilo? per kilo sir. So tapos ito naman napoproduce mo to within 35 days ba yung sabi? Yes sir, 35 days ay yung nilagay mo ng mga basura ay magiging vermicast na siya. Yes sir. So ganyang plot is ilang sako ang napoproduce mo dyan na Kapitan? Siguro sir, mga 25 bags yan. Mga 30 bags, ganon. Okay, maganda pala. Pero may mga ready na market naman yan. Ibig sabihin, mayroong mga ready bibili niyang mga vermicast ninyo? Yes sir, doon ho sa mga, tanong niya po yan sir, doon sa mga nagtatanim ng halaman. Talagang yan ang kalimitang ginagamit nila. Kasi ito ho sir, ang kabutihan pa ng ating vermicast, yan po yung halimbawa yung ating lupa, medyo acidic na ginamitan natin ng commercial fertilizer, napapabalik niya po yung dating
texture ng lupa. Kaya hindi po siya kahit damihan mo, hindi kagaya nung ating mga commercial fertilizer, pag dinamihan mo baka mamatay pa yung halaman. Ito po sir, walang problema. Kahit damihan mo, kahit konti, okay lang. Kumbaga balansyado siya sir. Magkano per sack nga ng Ang vermicast? alam ko ngayon sir na takbuhan is nagre-range din sa 300 to 400 pesos per bag. 40 kilos ang bigat na sir. Okay mga kaibigan, at least ho, nakita nyo yung mga nangyayari po dito sa Barangay Kumba at kung kayo po ay interesado, pwede nyo pong puntahan si Kapitan at ever ready po yan, parang baterya na handa pong tumulong sa inyo. Kung nais nyo po na mag-venture into vermiculture or kaya magputa po nung ramp pump na inyo pong napanood kanina, pwede nyo po siyang lapitan at or kaya sa Department of Agriculture ho, sapagkat ang ating pong Department of Agriculture ay napaka-responsive din po yan ni Director Vilma Di Maculangan at alam kong natutuwa siya na ating naitampok sa ating programa ngayon itong kanyang binabanggit nung minsan ho ay naging bisita po namin siya sa ating pong programang APAP Batangas. Tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Okay, mga kaibigan, dito po tayo sa shop ni Kapitan at ituturo po sa atin kung ano yung loob nitong ramp pump na kanya pong natuklasan. So, Kapitan, pwedeng paki-explain natin yung loob nitong ramp pump nito? Sige po sir. Ito po yung ating improvised na modified na ramp pump kung saan parang iba na nga huli ang design nito kasi mapapansin nyo po yung dalawa doon, may pagkakaiba na ho sila ngayong ulo ito.
Pero ang operation niya, Ganun din naman, yung sir. efficiency niya ganun din Ganun pa rin. din. Bale, yun nga, gaya sir nung paliwanag kanina, siguro nakita niyo yung tubo. Ito yung Papasok galing, lang po yung tubig Oo. dito. Okay. Pagpasok po ng tubig dito, bubumba siya. Yung po yung naangat kanina. Itong iakyat ito niya. Oo. Ito po, yun sa loob. Aangat po siya rito. Oo. Pag angat po ng tubig dito, Oo. may pressure na po siya, tatakbo po siya dito. Oo. Ito po yung tangke. Oo. Pag angat po ng tangke dito, hindi po mapupuno yung tubig, magkakaroon ng hangin siya. Bababa po yung tubig, sasarado po ito. Sasarado to. Check valve din po ito. Okay. May nakapatong po siya rito. Nasaan na po yung sample natin kanina. Oo. So ito. Ito po. Oo. Narito po sa ibabaw. Pag sarado po nito, sarado siya, Mm. ang tubig po dito nalalabas, pressurized na. Mm. Tapos pag bumba po ulit ito, tataas po ulit siyang ganon. Oo. Patataas yung tubig. Oo. Pagbaba ng tubig, sasarado po ulit ito. Yun na lang po. Yun lang po ang cycle niya. Oo. Dapat pala, pwede ka na mag-produce ng napakarami nito. Tapos, kasi kung ako isang magsasaka, hindi ko na kaya na, ako pa yung gagawa nito eh. Ang kinakailangan yung ready-made na fabricated na i-install na lang eh. Di ba, no? Yes, sir. Lalo na pa sa mga probinsya, lalawigan na mayroong mga creek na ganong kataas sa inyo. Ang requirement lang is 2 meters. Apo. So, mensahe na lang sa ating mga tagapagsubaybay, Kapitan. Sige. Dagdag ko pa lang po uli sir kanina, yung sabi ko, hindi po kailangan tayong gumawa talaga ng dam. Pagka meron po tayong paggagalingan ng tubig, halimbawa po waterfalls o talon na mataas, na 2 meters na po yung elevation natin, na kaya naman pumpunuin yung D4 tubo, di na po kailangan natin gumawa ng dam. Di naman po dito tinatanong kung gaano kadaming tubig na dapat mo istakin doon sa dam. Ang nagpapangsyon po itong ating pump, velocity po siya, yung speed. Yung pumbilis ng tubig pababa, yun lamang po ang pinagbabasihan nito para umandar. Hindi po kailangan natin mag-imbak na napakaraming tubig para mag-function ito. Velocity lamang po para gumalaw po. Kaya po kung meron na po kayong mga talon na hindi na kailangan, napakadali na po, napakasimple, napakamura. Hindi po kayo gagastos ng marami. Okay, ngayon Kapitan, pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyong barangay. Kasi siyempre bilang Kapitan, ikaw yung sinasandala ng mga kabayan mo rito sa barangay Kumba. Kumusta ho ang barangay Kumba ngayon? Ito po yung sa kaalaman po ng mga nakikinig, ito po yung second term ko dito po sa aming barangay, sa Barangay Kumba, na simula po nung aking second term, medyo napakaganda po naman ng mga nangyari. Kasi ito po, mag-iisang taon pa lang po kami sa November, mahalos 10 months pa lang po, ganon. Nung sa contest po ng parol sa SM, kami po ang nag-first. Contest po ng Bilen sa Robinson, kami rin po ang nag-first. Tapos po ang aking asawa, siya po ang naging Mrs. Lipa, dito sa Lipa. Tapos ako nga po yung naging ABC Vice President. At ito pong summer, kami rin po yung nag-champion sa basketball. At ito nga po uli na just recently, 2 weeks ago, ito pong ating mga mag-aaral dito sa aming barangay. Sila rin po yung nag-champion doon sa Bayang Bigkas. Okay. So, napansin ko meron kayong sariling paaralan na dito, ano? Elementary ba yun, high school? Elementary po yan, sir. Bali po yan Kumba, Quezon. 2 pong barangay na napasok dyan. Nagkataon lang na sa lugar mo na itayo, ano? Opo. Oo. So, maganda yan para sa yung mga kabayan dito, mga bata na hindi na sila pupunta sa bayan para makapag-aaral. Kumusta po ang peace and order dito sa iyong lugar? Ano mga programa mayroon kayo para ang inyo pong lugar ay manatiling maayos, yung peace and order niya ho ay maayos ho? Yung pa nga pang may pagmamalaki dito sa aming barangay. Kumbaga, zero crime talaga kami. Napakatahimik po ng aming barangay. Sa totoo po niyan, siguro pag pumunta po kayo sa barangay, makita niyo yung logbook namin, mga kaunting problema lang po, hindi pagkakaunawa ng magkapitbahay. Yun lamang po nagiging problema namin. Pero po yung mga krimen naman, gaya po alam ko naman po sa droga merong kaunti, pero napakadalang po lang ang naalaman ko. Hindi po talaga, hindi kagaya ng ibang barangay. Ano pong ginagawa niyo para manatili pong ganito yung peace and order sa inyong lugar? Yun naman po kasi ang unang-una po yung mga naninirahan dito sa aming barangay, halos mga taga rito pa. Kung may dayo man kakaunti pa. May apartment po namin dito, ilan pa. Kaya kumbaga kakaunti po talaga yung mga taga ibang lugar na naninirahan dito.
ang samahan po dito talaga sa aming barangay ay napakaganda. Talagang pag may okasyon, pag kung anumang sama-sama lagi. Tapos sa gabi nga po, sa totoo lang, ang duty lang ng mga tanod ko, alas 8 hanggang alas 12, hanggang alas 11, tapos nag-uuwian na po sila. Kumbaga hindi ko naman po ine-implement na 24 hours yung kasi naiintindihan ko naman po yung mga tanod natin na napakaliit naman po ng honorarium ng mga yan. At alam ko naman po kinabukasan may mga trabaho pa rin. Kaya naiintindihan ko po at wala naman po talaga nangyayaring dito sa aming barangay. Hanap buhay ho ng mga kababayan nyo? Sa ngayon po ang hanap buhay dito, siguro po mapansin nyo, mga may pamintahan po rito, talagang agricultural land to, tapos mga lansones, tapos may mga OFW na rin po dito sa amin, tapos yung iba po na mga nasa factory po sila napasok. Yung programa ng gobyerno tungkol sa pagsuporta sa ating mga magsasaka, anong mga programa mayroon kayo, Kapitan? Actually po talaga, sa totoo po niya, kagagaling ko lang kahapon sa DA, dito po sa Lipa, kung saan talagang kumuha na uli ako ng mga vegetable seeds. Tapos ito po, napag-usapan na namin ni yung department head ng Lipa na si Mr. Libon. Kakaroon po kami ng seminar tungkol nga po sa vermiculture. Okay. Dahil po yung isa po sa project ko ngayong October, ito nga pong ram pump, dadaling ko na po ito sa barangay, na kung saan yung pong tubig na magagaling dun sa ram pump, gagawin po namin livelihood para dun sa aking mga kabarangay, na magkakaroon na nga po kami ng seminar sa next week. Okay. Pero yung seeds ho ay meron na kayong pinamimigay ng mga seedlings, mga seeds sa mga kabayan ninyo? Actually po, sa totoo lang, yung aming malunggay po dito talaga napakaganda sana. 5,000 po yung aming seeds dyan. Kaya lang po talagang binagyo lang. Kaya kakaunti po yung natira. Pero po bago bumagyo, na nakarecord po yung sa aming Facebook, sa aming pamamahagi po talaga sana namin sa mga aming kabarangay. Kaya lang bumagyo, nag-uumpisa po uli kami ngayon. Okay, so baka mayroon po kayong panawagan sa Department of Agriculture na tulong sapagkat alam naman ho natin na ang DA ay marami mga programa ngayon, especially doon sa pagsuporta sa mga magsasaka natin. Nakita ko ang barangay ninyo ay talagang lugar po ng sakahan ng mga farmers. So baka mayroon po kayong mensahe para sa kanila. Yun naman po, alam ko naman po ang DA talaga hindi natigil sa pagsuporta sa mga barangay, kagaya po nung aming barangay na agricultural land. Alam ko po napakarami nilang mga proyekto. Sana naman po makarating din dito sa amin yung mga opisyalis ng agriculture para po mabisita naman yung aming lugar na baka sakasakali matulungan kami para lalong umunlad yung kabuhayan ng aking mga kabarangay. Okay, maraming salamat. Mga kaibigan, yan po ang ating special na pagtatampok sa Barangay Kumba. Ito pong Barangay Kumba ho ay isa po sa mga barangay ho ng Lipa City at napakalinis po ng barangay nito. Marami po mga tanim, napakarami ho mga halaman po dito at napaka-presko po ng lugar. At tayo po ay natutuwa sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na ito po'y makita natin ang barangay nito at sana ho ay nakapagbigay kami ng tulong sa ating mga tagapagsubaybay, lalong-lalo na doon sa mga nagnais mag-put up ng ram pump na ipinaliwanag po ni Kapitan yung paano po gagawin ito. So kung mayroon kayong mga katanungan, maaari pa po kayong pumunta sa kanya at magpatulong kung paano po gagawin ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay na ba yan? Thank you. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.